Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Your energy at this time. Ace of Pentacles in reverse. More clarification with this Ace of Pentacles in reverse. This is justice, balance. Kung kaya you're facing judgment. Clarified by justice card. Justisya. Why? Ano nagawa mo? Meron kang ginawa na you're committed and continue and you put hard work on it na tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Matagal na panahon na yan. Siguro mga ilang taon na. No? Mga ilang taon na ginagawa mo continuously. Kaya ang result ay hindi mo na-attract yung sabihin ko ba, opportunities right now. Because justice have been served here. Ito ay depende kung sino ang makaresonate, kung sino-sino lamang ang makaka-resonate guys. No? Yan. Kung hindi ka makaresonate, you can skip the reading. Kasi may nagawa ka ito continuous na ginawa mo na matagal na panahon na eh. Parang judgment. So, related sa judgment talaga. Meron kang sinaktan. Pwedeng heartbroken or inatake sa puso. Related sa heart na nasaktan eh. Pwedeng literal na atake sa puso. O na heartbroken siya, pwedeng nag-break up, naghiwala yung dalawang magjowa, ikaw may kapakanan. Meron kang ginawang judgment, paghahatol. Judgment, no. Meron ginawang related sa judgment, pinaklouded mo ang judgment. Hindi sa pinaklouded mo ang judgment. Related sa ginulo mo ang judgment niyan. Pwede ha. Pwedeng ginulo mo o dinistract mo ang isipan niya. Dinistract mo ang isipan niya, tapos heartbroken siya or inatake sa puso. Ano ba tong Three of Swords? Naghiwalay. Pwede pa yun. Or inatake sa puso o nagkasakit sa puso. Nagkasakit na sa puso. So, meron kong ginawa talaga eh. Pwedeng pinagawa mo or kagagawan mo din talaga na ikaw mismong gumawa. Alam mo na ako na ibig kong sabihin. Hindi ko naman makontrol kung ano yung kukunin ng guide ko na energies dito sa bawat reading. So, kung hindi kayo makaresonate, just skip the reading, guys. Pwede din na reversal ito. Ito yung mga gumawa sa inyo ng sa mga sa mga may gumawa sa inyo ng mga ganyan na inatake ka sa puso. Pwedeng yun ang gumawa sa inyo na fire sign siya. Yan. Yung energy niya din, fire sign. So, energy to, pwede din na energy to ng enemy nyo na fire sign o yung mga gumagawa ng kasamaan sa inyo ba. Pwede din ganun to. Kung kaya, hindi mo makukuha yung
yung huge offer, hindi mo na-attract yung mga huge offer. Money and opportunities right now. Oh, this is an offer, no? Offer to a huge offer. A commitment na gusto mong makuha, pero hindi mo makuha. Dahil nagkaroon ng hustisya, balance, justice. So, what's coming in your life? Si King of Pentacles. Bakit darating si King of Pentacles sa'yo? Let's see. Para makarecover siya sa yung pang-ghosting or yung na-left out in the cold. Dahil hindi siya siniswerte ngayon. Yan. Dahil hindi pumapanig yung luck sa kanya ngayon. Dahil hindi favorable ang luck sa kanya ngayon. Ano pang reason? Pero ano to hardworking, reliable, good provider, si King of Pentacles. So ano pa? Ang dahilan kung bakit narating to si King of Pentacles sa'yo. Para bubuo kayo ng family. A prosperous life together. And a complete family. A complete life. Kasi nung lumayo to sa'yo si King of Pentacles, nakonsensya siya or he feels sorry. This person feels sorry. Sa paglayo niya sa'yo, naging matapang siya, naging courageous na lumayo sa'yo, ganyan. And ano pa? So, kasi strong na din yung mind niya eh. Clear and logical na siya mag-isip. And meron siyang tinatak sa isipan niya na parang hindi niya na pwedeng ibahin yung desisyon niya. Hindi na mabali yung desisyon niya. Hindi na pwedeng baguhin. Na siguro kung mayroong option siya, ikaw ang napili niya. So ano to na pagdesisyon ni King of Pentacles? Queen of Pentacles. Ni King of Pentacles pala. Four of Swords. Ang mag-reach sa'yo kasi hindi siya makatulog. Para bang nagkakaroon ng insomnia. Siguro balisa isip niya. Baka naman ginayuma mo. Ginayuma mo ba yan? Kaya balisa. Ginagayuma mo pala yun. Ganun ka. Lumalabas dito sa rinig. Kaya siya balisa kasi ginagayuma mo, mag-reach siya. Yan. Kaya passionate siya and excited and driven and naging impatient na mag-take ng action, mag-reach sa'yo. Ayan. Kaya kahit may mga humaarang, talagang mag-resto. Kahit may mga gustong humarang dito, pumigil, mag-resto. Hindi na siya magpadali-dili pa. Merong deceit. Ano yung deceit? Yung gayuma mo. Deceit yun eh. Yung gayuma mo, deceit. Yan yung illusion, deception, lies na pumasok sa isip ni King of Pentacles. So, bahala kayo. Buhay nyo yan.
Wala na ako dyan, bahala kayo dyan. At sinabi ko naman sa inyo na masabi nyo bitter lang ako. May kaparusahan ng afterlife yung mga ganyan. Witchcraft, alam nyo naman yan sa Bible yan. So, choice nyo yan eh, bahala kayo dyan. So, ano ang next na mangyari sa inyo ni King of Pentacles? If you wanna, when you're wrecked by, when you're strong by, King of Cups and Empress. Ay, pwedeng mabuntis ka, asawahin ka ni King of Pentacles. Yan o. Maging ma-deeply in love sa'yo si King of Pentacles. Ma-attach, maging caring, loving, affectionate, mapagmahal, emotional, mga ganun. Queen of Wands in reverse. Hindi more clarification with this Queen of Wands in reverse, but in reverse to dito. Masawain ka na eh. Pero sino mamatay? Yung third party mamatay. Tingnan natin kung mamatay. May third party dito, mamatay yung third party. Si Queen of Wands, kasi may mamatay yung third party. Iwala yan ni King of Pentacles yung third party. Si Queen of Wands, parang mawalan siyang confidence, kumpiyansa sa sarili niya. Parang feeling niya hindi na siya attractive. Parang magkaroon siya ng insecurities. Tapos ma-restrict siya. Makulong, ma-restrict, mamatay pati. Mamatay. Iwan ko bakit mamatay si Queen of Wands. Tingnan natin. Para maka-recover ka na siguro sa sa emotional turmoil or sa person, no? Sino papatay kay Queen of Wands in reverse na yan? Ikaw? Tingnan natin ha. Ay, ikaw ang papatay kay Queen of Wands. Hindi God, kasi yung ginagawa mo ay witchcraft. So, demonic. Papatayin mo si Queen of Wands in reverse. Bakit ginagayuma din ba ni Queen of Wands in reverse tong person mo? Third party siguro yan. Ito isa. Oo, ginagayuman nyo din. Pareho kayo. Ginagayuman nyo. Ginagayuman nyo. Pareho. At na-atake ka ba ng witchcraft ni Queen of Wands? Oo, kadimonyohan din. O, di ba? Naglabanan kayo ng kaalaman nyo sa sa witchcraft. Ano yung kaalaman? Lihim na kaalaman. Itim na kapangyarihan nyo. So, ibig sabihin, naglalabanan kayo ng itim na kapangyarihan nyo. Tama. O Hierophant, clarified by Hierophant. Yung spiritual na nakaalaman, yung lihim na kaalaman o itim na kapangyarihan. Di ba? Kadimonyo yung ginagawa mo, kadimonyo din yung kanya. Pero kayo may alam. Okay na, magsigawa na ganyan. Wala kayo siyens kung ang buhay niyan. Bala kayo. Mamatay daw to si si Queen of Wands in reverse. Parang matira ang matibay sa inyo, no? Parang gano'n ang pero tandaan mo, hindi nga kayo sa Diyos. Kasi ganyan ang ginagawa nyo. Alam nyo naman yan. Sa demonyo yan. Pero, yan nga. Sino may mambabarang ba dito sa inyo? Dalawa, ni Queen of Wands? Meron. Sino mambabarang sa inyo? Yan ba malakas lahat? Mambabarang. Sino ang mambabarang? Si Queen of Wands? In reverse ang mambabarang? Hindi. Ikaw ang mambabarang? Ikaw ang mambabarang. Si Queen of Wands in reverse magkukulam. Kaya talo si Queen of Wands in reverse. Mas malakas na yung barang sa kulam. Pero talo kayo pareho. Kasi may impyerno kaluluwa nyo yan.
Panalo pa rin yung hindi gumagawa ng witchcraft. Yung takot gumawa ng witchcraft. Ayaw gumawa ng witchcraft. Yung mga ganyan. Kasi, malaki yung possibility maligtas ang kaluluwa. Kayo, ano kayo niyan sa kabilang buhay? Bahala kayo. At hindi naman nagkulang ng paalala sa Biblia about sa mga ganyan. Pero mapapatay mo daw to. Alangan God ang papatay dyan. Gumagawa ka din ng witchcraft. Mababarang ka pa. Barang versus kulam, no? My gosh. Barang. Kung gustuin ng tao talaga gumawa ng mga ganyan, madali lang. Madali lang yan gawin. Kaso lang, nasa tao na kasi kung may disiplina sa sarili. Kung gagawa siya ng ganyan, kahit na ang kapalit ay kaluluwa, kung gagawa pa siya ng mga ganyan na kadimonyo o hindi, kung may takot ba siya sa Diyos, kung may takot sa Diyos, hindi gagawa na ganyan. Barang kulam na yan, guys. Mga ano na yan eh. Literal na gawain ng demonyo na talaga yan. Para lang kayong dalawa eh. Pareho lang talaga kayo. Lagad ng dilim. Ay ambot. Tatawa na. Ay ambot lang talaga. Pareho lang kayo. Dahil lang sa lalaki. Dahil lang sa lalaki gusto yung makuha Dahil lang sa lalaki, pagpalit yung kaluluwa niya. Dahil lang sa lalaki, sa greed sa lalaki. Pagpalit yung kaluluwa niya dahil lang sa lalaki. Oh my gosh. Sa akin, kahit kayamanan pa yan, fame, hindi ko papalit kaluluwa ko. Kasi alam ko, doon sa kabilang buhay, eternal na yun eh. Baka hindi kayo napaalalahanan ng matatanda na pag yan ang ginawa ninyo, maimpyero ang kaluluwa ninyo. Barang kulam na yan eh. Buti kung ano lang yan. Kulam, barang na yan. Walang takot talaga ang tao pag buhay pa. Na gumawa yung karamihan. Gumawa ng mga, alam yun na, sa kabila na may warning sa Bible. Pero, sisi na lang talaga sa kabilang buhay. Pero manalo ka daw dito. Hindi sa inaano kita ha. Sinusuportahan na. Hindi ha. Eh, kung mabuti yan, suportahan kita. Kaso lang, pareho lang din naman kayong dalawa. Bahala kayo, buhay nyo. Buhay nyo yan eh. So, makaresonate dito ha. At yan ang lumabas na reading. Dapat niyan, pagka bahala kayo, ayaw ko mag-suggest yun. Bahala ka. Buhay niyo. So, papatayin mo siya para hindi ka na mag-overthink. Hindi niya na-atakin yung isip mo ni Queen of Wands na magkukulam. Isip mo yung parang naka-experience na anxiety. Tapos, parang naka-experience na emotional turmoil. Kasi may ginagawa din yan eh, para hindi kayo magkatuluyan ni King of Pentacles, di ba? Kasi magkukulam din siya. Inaharangan niya kayo. Kaya na siguro na stress ka. Ay, ambot ka ninyo. So, ano pa ang sa akin, kasi pinakita naman ng God sa akin. Kasi sa Diyos ako, kaya wala akong nerve na gumawa ng mga ganyang kulang barang, mga ganyan na. Kahit na may may kulam ako noon, kahit na, alam mo, kontrolado yung utak, manipulated yung utak ng may kulam. Wala akong nerve na gumawa ng mga kulang barang, mga ganyan. Kahit gusto kong gumanti sa ng ulam sa akin. Wala akong nerve na gumawa ng kulam talaga. Mga tigalpo lang ganun. Akala ko dati kulam na tigalpo. Kulang tawag ko.
Kasi nga, ay nako. Pagka ano na lang, kasi yung mga ano dito sa mundo kasi guys, isip ko, ako pag mag-isip pa, pansamantala lang yan dito, hindi mo madala yan sa kabilang buhay, person mo. Yung si King of Pentacles na yan, kayamanan, fame, money, mga ari-arian, hindi mo madala sa kabilang buhay ni. Kasi ako, pinapakitaan ako ng God sa ano, ni Jesus Christ, ng God, at maangil din, in-humanoid form, sa vision ko, panaginip ko, at may pinakita sila sa akin. Hindi lang isang vision, may pinakita sila sa akin kung ano talaga yung origin ko, ano talaga ako. At madami kasi. Siguro, pagka may mga hatulan, ngiti-ngiti na lang ako. Wala lang akong kibo. Masaya na may lumpad-lipad pag bumalik na ako doon sa origin ko. Ang inain ako doon, ano guys, ng prutas sa Garden of Eden. Ang saya no? Lumpad-lipad. Kain ng prutas. Kasi madaming prutas doon eh. Iba-iba daw. Lang pakit. Sa mga pasaway, bahala kayo. So, ano yung next? Mayroon sa buhay niyan. Eight of Wands. Three of Cups. So, hindi na talaga makapang-atake. Unstable. Paano unstable kay, mamatay itong third party. Itong third party. Mamatay kasi yan eh. Kaya hindi na yan makapag-send ng kung ano. Possible you will celebrate. Page of Swords. So, Page of Swords, what's next? Babalik na ito, mag-interesado na sa'yo si King of Pentacles, talagang babalik sa'yo. Magkabalikan kayong dalawa. And Knight of Cups in reverse. Kaso lang, ma-reject yung spell. Kung ginagawa mo siya ng spell, ma-reject eh. Hindi mo siya mapapangasawa. Wala kasing nananalo na ano eh, sa kadiliman eh. Sa, baka, sino makatuloy ng King of Pentacles, iba? Sino mapangasawa ni King of Pentacles, ibang person? Iba. Sayang na din effort mo, iba yung mapangasawa. Base sa reading ha. Bahala ka. Sayang na yung kaluluwa mo. Pinagpalit mo dahil lang sa lalaki. So yan, ito na lamang for collective reading guys. For ano pala to? Fire signs, Aries, Leo,